Isang malamig na gabi, habang naglalakad si Kuya Rafe pabalik mula sa kanyang shift sa F.E. Jude Medical Center, may kakaiba siyang narinig mula sa likod ng lumang warehouse na katabi ng ospital. Hindi ito pusa. Hindi rin aso. Ito ay tunog ng pag-iyak ng sanggol. Kumunot ang noo niya. Sinong may matinding guni-guni para marinig ang ganitong tunog sa gitna ng gabi? Pero muling umalingaw ang tunog, mas malakas, mas matindi. Pag-iyak ng isang munting nilalang na tila nagmamakaawa. Lumakad siya papalapit, ang bawat hakbang ay may kasamang pag-aalinlangan. Ang lugar na iyon ay madilim at halos walang dumaraan. Bakit may iiyak doon? Sa loob-looban niya, naramdaman niya ang isang kaba. Isang uri ng kaba na nagsasabing hindi ito ordinaryong tunog. Nang marating niya ang likod ng warehouse, halos manlumo siya sa kanyang nakita. Tatlong maliliit na bandlo ng kumot, nakasiksik sa isang lumang karton, sa ilalim ng malamig na buwan. Hindi isa. Hindi dalawa. Kundi tatlong sanggol. Tatlong sariwang buhay na iniwan, tila mga basurang itinapon. Diyos ko po di. Bulong ni Rafe, halos hindi makahinga. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Agad siyang lumuhod, hindi alintana ang dumi sa lupa. Dahan-dahan niyang dinampot ang isang bundle. Isang sanggol na lalaki, napakaliit pa. Ang manipis nitong kumot ay halos hindi nakapagbigay ng init. Ang labi nito ay nanginginig sa lamig. Naramdaman niya ang init ng katawan ng sanggol sa kanyang bisig, kahit na ang hangin ay nanunuot sa buto. Ito ang unang pagkakataon na nakahawak siya ng ganito kalapit sa isang bagong silang na buhay. At sa sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng takot o pagdududa, kundi isang matinding kirot sa puso at galit. Galit sa sinumang nagawang iwan ang mga inosenteng ito. Niyakap niya ang sanggol ng mahigpit, sinubukang ipasa ang kanyang sariling init. Napatingin siya sa dalawa pang bundle. Isang babae at isa pang lalaki. Mukhang triplets. Hindi niya maisip kung paano nagawa ng isang ina na iwan ang sarili niyang mga anak sa gabi na iyon. Ang dami niyang tanong pero wala siyang makitang sagot. Ang sakit na nararamdaman niya ay bumalik. Ang sakit ng pagiging iniwan, ng pagiging pinabayaan. Matagal na panahon na rin iyon nang iwan siya ni Maria sa gitna ng kanyang pinakamabigat na problema. Akala niya ay nalimutan na niya ang pakiramdam na iyon. Pero ngayon, sa harap ng tatlong inosenteng nilalang na ito, muling nagbalik ang hapdi. Pero kasabay ng hapding iyon, ay may kakaibang puwersa ang bumalot sa kanya. Isang matinding pagnanais na protektahan ang mga munting anghel na ito. Hindi niya alam kung paano o ano ang gagawin niya. Wala siyang asawa, wala siyang pamilyang malapit bukod kay Fia. Isa lang siyang simpleng nurse na sapat lang ang kinikita para sa kanyang sarili. Hindi ko kayo iiwan, bulong niya sa tatlong sanggol, kasabay ng pagtulo ng luha. Hindi ko kayo pababayaan. Niyakap niya ang isa sa mga sanggol, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang may nagbago sa loob niya. Isang pangako. Isang panata na hindi niya kailanman inakalang bibitawan niya. Ang mga sanggol na ito ang tanging pamilya niya ngayon. At hindi niya sila kailanman bibitawan. Binuksan niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang tumawag ng tulong. Pero habang dinidial niya ang numero ng emergency, may isang bagay na pumigil sa kanya. Isang ideya na halos hindi niya kayang paniwalaan, pero napakalinaw sa kanyang isip. Kung ibibigay niya ang mga sanggol na ito sa Department of Social Welfare and Development, malamang ay mapupunta sila sa ampunan. Malamang ay maghihiwa-hiwalay sila. At sino ang makakasiguro na mapupunta sila sa mabuting mga kamay? Ang karanasan niya sa ospital ay nagturo sa kanya na ang sistema ay hindi perpekto. Tumingin siya sa mga sanggol na ngayong ay medyo tahimik na, marahil dahil sa init ng kanyang katawan. Ang kanilang maliliit na mukha, puno ng pag-asa at kahinaan. Hindi niya sila hahayaang mangyari iyon. Patawarin niyo ako, Panginoon, bulong niya. Pero kailangan ko silang protektahan. Pinatay niya ang tawag. Kailangan niya ng ibang paraan. Isang paraan na magsisiguro na mananatiling magkasama ang mga sanggol na ito. At ang tanging paraan na naiisip niya ay siya mismo. Ang desisyong iyon ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang balikat. Pero kasabay noon ay isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Hindi siya mag-isa. Mayroon na siyang dahilan para magpatuloy.
Mayroon na siyang mga kailangang protektahan. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang 3 sanggol sa kanyang bisig. Ang bawat isa ay isang pangarap, isang pag-asa. At sa gabing iyon, sa likod ng isang madilim na warehouse, isang ordinaryong nurse ang naging ama ng 3 munting anghel. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap. Paano niya ito ipapaliwanag kay Fia? At paano niya sisimulan ang isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap? Ang malamig na hangin sa opisina ni si Cassandra Ramirez ay hindi sapat para pawiin ang init ng pagkabahala sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, nakatitig sa walang laman na mesa, habang ang mga dokumento sa harap niya ay tila lumulutang sa hangin. Ang pamagat niyang medical director ng St. Jude Medical Center ay tila isang mabigat na korona ngayon, hindi isang karangalan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang utak, nagpapaalala sa kanya ng isang lihim na mas mabigat pa sa lahat ng responsibilidad niya sa ospital. Ang lihim na nasa loob niya, na unti-unting lumalaki at nagbabanta na sumabog. Sandra, anak, kailangan mong maging matalino. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay umalingaw sa kanyang isip. Ang reputasyon ng ating pamilya ay nakasalalay sa iyo. Napakasakit pakinggan ang mga salitang iyon. Ang kanyang ina, na laging nagtutulak sa kanya na maging perpekto, na laging nagpapaalala sa kanya ng kanilang mataas na posisyon sa lipunan. At ngayon, siya mismo ang sumira sa lahat ng iyon. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing nagbago ng lahat. Ang gabi kung saan siya, si Cassandra Ramirez, ang matalino at respetadong doktor, ay nagkamali. Isang pagkakamali na nagdulot ng 3 buhay. 3 inosenteng buhay na ngayon ay nasa panganib dahil sa kanya. Flashback. Hindi ko ito pananagutan, Sandra, ang malamig na tinig ni Don Ricardo Valderrama, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat ng problemang ito. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon, tila isang bato. May pamilya ako. May reputasyon akong kailangan protektahan. Ang mga batang iyan ay hindi kailanman magiging bahagi ng buhay ko. Niyakap ni Sandra ang kanyang sarili, nanginginig. Hindi niya inakala na ganito kalupit ang lalaking minsan niyang minahal. Hindi niya inakala na kayang talikuran ni Ricardo ang kanyang sariling dugo. Pero paano ang mga bata, Ricardo? Halos pabulong niyang tanong. Sila ang mga anak mo. Wala akong kinalaman dyan, sagot ni Ricardo, habang umiinom ng kape. Maghanap ka ng paraan. O kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang karir mo, mawawala. Ang banta ni Ricardo ay nagpalamig sa kanyang dugo. Alam niyang kayang gawin ni Ricardo ang sinasabi nito. Ang pamilya Valderrama ay may malaking impluensya. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, agad siyang hinarap ng kanyang ina. Cassandra, ano itong nabalitaan ko? Galit na galit si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Buntis ka? At sa isang may asawa pa? Ito ay isang eskandalo. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya Ramirez. Ma, wala akong magagawa, umiiyak na sagot ni Sandra. Nakamali ako. Pero mga anak ko sila. Anak, halos tumawa si Doña Elena, pero walang saya sa tawa nito. Hindi sila anak. Sila ay isang sumpa. Isang mansa sa ating pangalan. Kailangan mong alisin ang mga iyan. Ngayon na. Alisin, gulat na gulat si Sandra. Pero paano? May kilala ako, bulong ni Doña Elena, ang boses ay puno ng desisyon. Isang organisasyon na makakatulong. Walang makakaalam. Walang makakakita. Para sa ikabubuti mo at ng ating pamilya. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang sariling ina ang nagtutulak sa kanya na talikuran ang kanyang mga anak. Pero sa kanyang isip walang ibang paraan. Si Ricardo ay nagbabanta. Ang kanyang ina ay nagbabanta. Ang kanyang karera, ang kanyang kinabukasan, ang pangalan ng kanyang pamilya lahat ay nakataya. End of flashback. Kaya naman, sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ginawa niya ang pinakamabigat na desisyon sa kanyang buhay. Ang desisyong iwan ang kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang 3 sanggol sa likod ng warehouse. Ang bawat isa ay nakabalot sa malinis na kumot, may kaunting gatas sa bote na iniwan niya sa tabi nila. Hindi niya magawang tingnan ang kanilang mga mukha.
Hindi niya magawang pakinggan ang kanilang mga iyak. Ang sakit ay sobra. Patawarin niyo ako, mga anak, bulong niya, habang tumatakbo papalayo. Ang kanyang mga luha ay umaagos, halos hindi na siya makahinga. Patawarin niyo ako. Ang bawat hakbang papalayo ay tila 1,000,000 kutsilyo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang tunog ng pag-iyak ng mga sanggol ay umalinggaw sa kanyang tainga, kahit na malayo na siya. Naramdaman niya ang lamig ng hangin, pero mas malamig ang kanyang puso. Nang makarating siya sa kanyang kotse, halos hindi niya kayang paandarin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luha. Ang kanyang desisyon ay tila isang bangungot na hindi matapos-tapos. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya sa sarili habang umiiyak. Para ba ito sa kanila? Para ba ito sa akin? Walang sagot. Tanging ang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pagsisisi na tila isang malaking halimaw na sumasakop sa kanyang buong pagkatao. Ilang minuto lang ang lumipas, pero tila isang habambuhay na ang lumipas. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa sakit. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang iwan ang kanyang mga anak. Hindi, bulong niya. Hindi ko sila kayang iwan. Mabilis niyang pinaandar ang kotse at bumalik sa warehouse. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Umaasa siya na naroon pa rin sila. Umaasa siya na hindi pa huli ang lahat. Pero nang makarating siya sa likod ng warehouse, ang karton ay wala na. Ang mga kumot ay wala na. Ang 3 sanggol wala na. Nawala. Napaluhod si Sandra, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak nawala. Hindi, sigaw niya, ang boses ay halos hindi na lumalabas. Hindi. Mga anak ko. Nasaan kayo? Patuloy siyang sumisigaw, patuloy na naghahanap. Pero ang lugar ay tahimik. Walang bakas ng mga sanggol. Walang bakas ng buhay. Ang kanyang desisyon, ang kanyang desperadong desisyon, ay nagbunga ng isang kawalan na hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang mga anak ay nawala. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na kasama ng mga sanggol na iyon, ay nawala rin ang kanyang kaluluwa. Ano ang gagawin niya ngayon? Paano niya mabubuhay nang wala ang kanyang mga anak? At sino ang kumuha sa kanila? Nagising si Ate Fia sa tunog ng kaluskos mula sa sala. Kumunot ang noo niya. Anong ginagawa ni Kuya Rafay na gising na ng ganitong kaaga? Madalas, kailangan pa niyang gisingin ang kuya niya bago mag-duty. Bahagya siyang sumilit sa pintuan at halos manlaki ang mga mata niya sa kanyang nakita. Si Kuya Rafay, nakaupo sa sahig, sa gitna ng sala, at may 3 maliliit na bundle sa harap niya. Hindi bundle. Mga sanggol. 3 sanggol na nakabalot sa kumot, tahimik na nakahiga. Para siyang nakakita ng multo. Kuya Rafay, tawag niya, halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla. Napalingon si Rafay at makikita sa kanyang mukha ang matinding pagod at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mugto at may bahid ng luha sa kanyang pisngi. Hawak niya ang isang bote ng gatas na nakasubo sa isang sanggol. Fia, gising ka na pala, sagot ni Rafay, ang boses ay pagod na pagod. Pasensya na kung nagising kita. Lumakad si Fia papalapit, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Paano nagkaroon si Kuya Rafay ng 3 sanggol? At bakit nasa sala sila? Kuya, ano to? Tanong niya habang nakaturo sa mga sanggol. Kanino ang mga yan? Saan mo sila nakuha? Bumuntong hininga si Rafay. Mahabang kwento, Fia. Nakita ko sila sa likod ng ospital kagabi. Iniwan lang. Walang kasama. Hindi makapaniwala si Fia sa kanyang narinig. Iniwan? 3 sanggol. At kinuha ni Kuya Rafay. Ang Kuya Rafay niya, na laging umiiwas sa anumang mabigat na responsibilidad, ngayon ay may 3 bagong silang na nasa pangangalaga niya. Kuya, seryoso ka ba? Tanong niya, hindi pa rin makapaniwala. Bakit mo sila kinuha? Dapat tinawag mo ang pulis o ang FEFE. Hindi ito basta-basta, kuya. Napayuko si Rafay. Alam ko, Fia. Pero hindi ko sila kayang iwan doon. Napakalamig ng gabi. At nakita ko kung paano sila iniwan.
Hindi ko sila kayang pabayaan na lang na mapunta kung saan. Nag-promise ako, Fia. Nakita ni Fia ang pagkaawa sa mga mata ng kuya niya. Kilala niya si Rafay. Alam niyang may malaking puso ito. Pero ang desisyong ito ay iba. Napakalaki nito. Pero kuya, paano? Tanong ni Fia, sinubukang maging praktikal sa gitna ng kaguluhan. Paano natin sila bubuhayin? Wala tayong pambili ng gatas ng diapers. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-ampo ng 3 bata ng walang proseso. Alam ko, sagot ni Rafay. Pero hindi ko lang sila kayang pabayaan. Tutulungan mo ba ako, Fia? Kailangan ko ng tulong mo. Sa mga mata ni Rafay, nakita ni Fia ang matinding pagmamakaawa. Hindi lang pagmamakaawa kundi pag-asa. At sa sandaling iyon, kahit gaano pa kaimposible ang sitwasyon, hindi niya magawang tumanggi. Si Kuya Rafay ang nag-iisang pamilya niya. At alam niyang kailangan siya ng kuya niya ngayon. Lumuhod si Fia sa tabi ni Rafay. Tiningnan niya ang mga sanggol. Ang isa ay nakanganga, tila humihingi ng gatas. Ang isa naman ay nakangiti sa kanyang pagtulog. At ang isa pa ay nakahawak sa daliri ni Rafay. Napaka-inosente nila. Napakaliit. Sige, kuya, bulong ni Fia. Tulungan kita. Pero kailangan nating mag-isip ng mabuti kung ano ang susunod nating gagawin. Hindi ito madali. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafay. Ngiti na may halong ginhawa at pasasalamat. Salamat, Fia. Maraming salamat. Nag-umpisa ang umagang iyon sa isang serya ng paghahanap ng gamit para sa mga sanggol. Si Fia ang nagbalikat ng responsibilidad na maghanap ng gatas, diapers at mga damit. Ang bahay nila, na dati ay tahimik at malinis, ngayon ay puno na ng ingay ng sanggol at amoy ng baby powder. Habang inaalagaan nila ang mga sanggol, napansin ni Fia na may kakaibang pagbabago kay Kuya Rafay. Mula sa pagiging tahimik at minsan ay malungkutin, ngayon ay nakakakita siya ng kakaibang sigla sa kanyang mga mata. Bagaman pagod, may saya sa mukha nito. Tila ang mga sanggol na ito ang nagbigay ng bagong kulay sa kanyang buhay. Kuya, kailangan nating bigyan sila ng pangalan, sabi ni Fia habang inaalagaan ang isang sanggol na babae. Ano ang gusto mong itawag sa kanila? Tiningnan ni Rafi ang 3 sanggol na ngayong ay tahimik nang natutulog. Yung lalaki na medyo malaki, si Lucas, sabi niya habang nakangiti. Yung babae, si Isabella. At yung bunso, si Mateo. Napakagandang pangalan, naisip ni Fia. Tila mayroon na silang pamilya. Isang hindi inaasahang pamilya. Pero habang naghahanda si Fia ng almusal, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Sino ang mga magulang ng mga batang ito? At bakit nila nagawang iwan ang napakagandang mga sanggol na ito? Lalo na sa likod ng ospital. Hindi ba dapat may records ang ospital? Ang tanong na iyon ay umalinggaw sa kanyang isip. Sigurado siyang may nakakaalam. At bilang isang nurse si Kuya Rafay, may access sila sa ilang impormasyon sa ospital. Napatigil si Fia sa paghihiwa ng gulay. Kuya, tawag niya kay Rafay na abala sa pagpapalit ng diaper ni Mateo. Yung mga magulang ba ng mga bata sa Jude sila ng anak, di ba? Napatigil si Rafay. Tila hindi niya naisip ang bagay na iyon. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Fia. Malamang. Hindi ba dapat may record sila sa ospital? Tanong ni Fia. Kahit papaano, makikita natin kung sino ang nanay. Biglang lumiwanag ang mukha ni Rafay. Tila isang bombilya ang sumindi sa kanyang isip. Tama ka, Fia. May paraan nga para malaman. Pupunta ako sa ospital mamaya. Magtatanong ako. Ngunit, habang papalapit ang tanghali, isang bagong problema ang sumulpot. Ang pera. Ang gatas ay mabilis maubos. Ang diapers ay naubos din. At kailangan nilang bumili ng mas marami pang gamit. Paano na to, kuya? Tanong ni Fia, habang nakatitig sa kanilang maliit na savings account. Hindi natin ito kakayanin sa sahod mo lang. Tiningnan ni Rafi ang mga sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngayon, hindi lang basta-basta ang pag-aalaga. May matinding responsibilidad na nakasalalay sa kanyang balikat. Gagawan ko ng paraan, Fia, sabi ni Rafi, determinadong determinada. Huwag kang mag-alala.
Magtatrabaho ako ng doble. Sigurado akong makakahanap tayo ng solusyon. Pero sa kanyang kaloob-looban, alam ni Rafael na hindi ito magiging madali. At habang tinititigan niya ang tatlong inosenteng nilalang na iyon, isang takot ang bumalot sa kanya. Paano kung dumating ang mga magulang nila? Paano kung kunin sila? Kaya niya bang ipaglaban ang mga ito? Ang mga sanggol na ngayon ay turing niyang sariling anak. Ang bawat paghinga ni si Cassandra Ramirez ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang baga. Ilang araw na ang lumipas mula nang iwan niya ang kanyang mga anak, at ang bawat sandali ay puno ng pagdurusa. Ang kanyang marangyang kondo unit sa Makati ay naging isang malamig na bilangguan, at ang bawat sulok ay tila may anino ng kanyang pagsisisi. Ang mga tinig ng kanyang mga anak, ang kanilang pag-iyak na hindi niya pinakinggan, ay umalingaw sa kanyang isip. Ang kanilang maliliit na mukha, na hindi niya nagawang silayan ng matagal, ay tila nakaukit sa kanyang alaala. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang talikuran ang kanyang sariling dugo? Para sa ikabubuti mo, Sandra, ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay patuloy na bumubulong sa kanyang isip. Para sa ating pamilya. Pero anong kabutihan ang mayroon sa sakit na ito? Anong kabutihan ang mayroon sa kawalan na nararamdaman niya? Ang kanyang puso ay tila isang butas, malaki at walang laman. Ang kanyang propesyon, ang kanyang posisyon bilang medical director, na dati ay pinapangarap niya, ngayon ay tila walang kabuluhan. Sinubukan niyang magtrabaho, subukang magpanggap na normal ang lahat. Ngunit ang bawat pasyente na kanyang nakikita, lalo na ang mga ina na may hawak na sanggol, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng scalpel at magligtas ng buhay, ay nanginginig sa tuwing naaalala niya ang manipis na kumot na bumabalot sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang nakatitig siya sa kisame, hindi na niya kinaya. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang tigil. Ang sakit ay sobra. Hindi siya makahinga. Mga anak ko, di. Bulong niya, halos hindi na marinig. Nasaan kayo? Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya kayang magtanong ng direkta. Ang kanyang reputasyon ay nakasalalay. Ang kanyang ina ay malalaman. At si Ricardo. Pero ang pagnanais na malaman kung nasaan ang kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Kinabukasan, nagpasya siyang bumalik sa ospital. Hindi bilang Sandra, ang nagdurusang ina, kundi bilang Ike Ramirez, ang medical director. Sa kanyang opisina, sinimulan niyang suriin ang mga records. Hindi direktang records ng mga sanggol, kundi mga report ng mga insidente sa paligid ng ospital, mga security footage, anumang bagay na maaaring magbigay ng pahiwatig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naghahanap. Ramirez, may problema po ba? Tanong ng kanyang sekretarya, si Eve Reyes, nang mapansin ang kanyang pagiging abala. Wala, Eve Reyes, sagot ni Sandra, sinubukang maging kalmado. May hinahanap lang akong lumang report tungkol sa insidente ng paglabag sa seguridad sa likod ng warehouse. Para sa audit. Tumango si Ime Reyes, hindi nagduda. Nagpatuloy si Sandra sa paghahanap. Oras ang lumipas. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay nagpapalalim sa kanyang pag-asa at sa kanyang pagkabigo. Walang nakasulat tungkol sa mga sanggol. Walang report ng pagkakita. Pero habang naglalakad siya sa hallway, patungo sa kanyang susunod na meeting, narinig niya ang usapan ng dalawang nurse. Narinig mo na ba ang balita, Mere? Bulong ng isang nurse. Yung tungkol sa tatlong sanggol na iniwan sa likod ng ospital. Biglang nanindig ang balahibo ni Sandra. Huminto siya, nagkunwari na may tinitingnan sa kanyang cellphone, habang nakikinig ng maigi. Grabe, Mere. Kawawa naman, sagot ng isa pa. Pero ang balita, may isang nurse daw na kumuha sa kanila. Isang lalaking nurse. Ang bait-bait daw. Parang may bumagsak na malaking bato sa kanyang dibdib. Isang nurse? Lalaki. Sa Jude. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Posible kaya? Sino daw, tanong ng unang nurse. Hindi ko sure, Mere. Pero ang sabi-sabi, si Kuya Rafe daw. Yung nurse sa EUC. Ang galing daw mag-alaga ng bata. Si Kuya Rafe. Ang nurse na laging nakangiti, na laging handang tumulong. Ang lalaking may malaking puso.
Ang kanyang isip ay nagulo. Hindi niya kilala si Rafael ng personal, pero madalas niya itong nakikita sa hallway. Isang matinding pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Buhay ang kanyang mga anak. At nasa mabuting kamay sila. Pero kasabay noon ay isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Paano kung malaman ni Rafael kung sino siya? Paano kung malaman ng lahat? Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Nagpasya si Sandra. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapanggap. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Naglakad siya patungo sa emergency room. Ang bawat hakbang ay may kasamang pag-aalinlangan, pero mas nangingibabaw ang pagnanais ng isang ina. Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa entrance ng EC, nakita niya si Kuya Rafael. Nakaupo ito sa bench, nakatitig sa kanyang cellphone, at may ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya, may isang maliit na bag na may nakasabit na baby bottle. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Siya nga. Si Kuya Rafael. Ang lalaking nagligtas sa kanyang mga anak. Naglakad si Sandra papalapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Rafael na tila hindi pa siya napapansin. Paano niya ito sasabihin? Paano niya haharapin ang lalaking nagligtas sa kanyang mga anak na siya namang iniwan niya? Nakaupo si Kuya Rafael sa bench sa labas ng emergency room, nagpapahinga sandali mula sa abalang umaga. Hawak niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang mga bagong litrato ni na Lucas, Isabela, at Mateo na ipinadala ni Fia. Ang kanilang maliliit na mukha, puno ng kapayapaan habang natutulog, ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang pagod niya ay tila nawawala sa tuwing nakikita niya ang mga ito. Ang bilis niya namang lumaki, bulong niya, habang nakangiti. Ang maliit na bag na may nakasabit na baby bottle ay nasa tabi niya, paalala ng kanyang bagong responsibilidad. Hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon na siyang 3 anak. Ang buhay niya ay baliktad na baliktad sa loob lang ng ilang araw. Pero sa kabila ng lahat ng pagod at pag-aalala, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Nurse de la Cruz. Napaangat si Rafael ng tingin. Nakatayo sa harap niya si E.C. Cassandra Ramirez, ang medical director. Nagulat siya. Hindi madalas makita ang medical director sa SCC, lalo na sa ganitong oras. At mukha itong nag-aalala. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, at ang kanyang mukha ay maputla. Good morning po, Dulcie, bati ni Rafael, agad na tumayo. May problema po ba? Ngumiti si Sandra, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala naman, nurse. Naglalakad-lakad lang ako. Napadaan lang. Medyo nagtaka si Rafael. Hindi ugali ng medical director na maglakad-lakad lang sa SCC. Laging abala ito, laging may meeting. Ah, ganun po ba? Sagot ni Rafael, medyo nailang. Okay po, Doth. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Nakatitig si Sandra sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kung ano. Ang titig niya ay matindi, tila sinusuri ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Rafi ang kakaibang kaba. Narinig ko ang balita, sabi ni Sandra, ang boses ay mahina. Yung tungkol sa mga sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Rafi. Kumalat na pala ang balita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dapat ba siyang magsinungaling? O dapat niyang sabihin ang totoo? Pero sa huli, pinili niyang maging tapat. Wala naman siyang ginagawang masama. Opo, Doth, sagot ni Rafael. Nakita ko po sila sa likod ng warehouse. 3 sanggol po. Ang mga mata ni Sandra ay tila lumiwanag ng bahagya. Isang kislap ng pag-asa, o marahil ay kalungkutan, ang nakita ni Rafael. Kawawa naman, bulong ni Sandra. Paano nangyari iyon? Walang nag-report. Wala po, Dulcie, sagot ni Rafael. Sabi po ng mga kasamahan ko, walang nakakita. At wala rin pong record sa ospital. Napayuko si Sandra. Kaya pala. Ang bilis kumalat ng balita sa ospital. At kinuha mo sila? Tumango si Rafael. Opo, Doth. Hindi ko po sila kayang iwan. Napakalamig ng gabi. At inosente po sila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Sandra. Napakabuti mo, Nurse de la Cruz.
hindi lahat ng tao ay kayang gawin iyon. Naramdaman ni Rafi ang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi siya sanay sa papuri, lalo na mula sa medical director. Ginawa ko lang po ang sa tingin ko ay tama, Dossie, sabi ni Rafi. Kailangan po nila ng tulong. Muling tumitig si Sandra sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na hindi maintindihan ni Rafi. Kalungkutan, pagsisisi, o isang bagay na mas malalim? Kumusta na sila? Tanong ni Sandra, ang boses ay halos pabulong. Okay lang ba sila? Opo, Dossie, sagot ni Rafi, agad na kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato. Okay na okay po sila. Malusog. At ang cute-cute po nila. Tinitigan ni Sandra ang mga litrato. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay na ngiti na nagpagaan sa kanyang mukha. Napakaganda nila, bulong ni Sandra. Mukha silang anghel. Naramdaman ni Rafi ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Tila mayroong isang bagay na nag-uugnay sa kanila, kahit na hindi niya alam kung ano. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Dossie, kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang po, sabi ni Rafi, hindi niya alam kung bakit niya sinabi iyon. Tila may puwersa na nagtulak sa kanya. Ngumiti si Sandra. Salamat, nurse. Maraming salamat. Ngunit bago pa man makapagtanong si Rafi kung bakit tila interesado si Sandra sa mga sanggol, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang umalingaw sa labas. Agad na nagkagulo ang EC. Isang emergency. Nurse de la Cruz. May bagong pasyente. Multiple trauma, sigaw ng isang kasamahan niya. Sige po, Dossie, sabi ni Rafi kay Sandra, kailangan ko na pong pumasok. Tumango si Sandra, ang kanyang mukha ay muling naging seryoso. CJ, nurse. Mag-ingat ka. Tumakbo si Rafi papasok sa UK, iniwan si Sandra sa labas. Abot-abot ang kanyang paghinga. Ang kanyang isip ay abala sa bagong pasyente. Ngunit habang tinutulungan niya ang mga kasamahan niya sa pasyente, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang titig ni Ike Ramirez. Ang kanyang mga tanong. Ang kanyang interes sa mga sanggol. Hindi ito ordinaryo. Nang matapos ang emergency at medyo kumalman na ang sitwasyon, lumabas si Rafi para kumuha ng kape. Tiningnan niya ang bench kung saan sila nag-usap ni Sandra. Wala na ito doon. Naiwan si Rafi na may kakaibang pakiramdam. Sino ba talaga si Cassandra Ramirez? At bakit tila may malalim na koneksyon siya sa mga sanggol na kanyang inalagaan? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isip at alam niyang hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakukuha ang mga sagot. Ang pagkikita nila ni Nurse Rafi sa emergency room ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Cassandra Ramirez. Isang halo ng ginhawa at matinding pagkabahala. Ginhawa dahil nalaman niyang buhay at nasa mabuting kamay ang kanyang mga anak. Pagkabahala dahil ang bawat sandali na hindi niya sila kasama, bawat araw na lumilipas nang hindi niya sila nakikita, ay tila isang walang katapusang paghihirap. Ang ngiti ni Rafi habang ipinapakita ang mga litrato ng mga sanggol. Ang ngiting iyon ay tila isang kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Ang pagmamahal at pag-aalaga na ipinakita ni Rafi sa kanyang mga anak ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit at pagsisisi. Siya, ang ina, ang nag-iwan. At ang isang estranghero ang pumulot at nagmahal. Sa kanyang marangyang opisina, ang mga file sa harap niya ay tila lumulutang lang. Hindi siya makapag-focus. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa mga sanggol. Sa mga pangalang Lucas, Isabela, Mateo. Ang mga pangalang ibinigay ni Rafi sa kanila. Ang mga pangalang dapat sana ay siya ang nagbigay. Nalulunod siya sa guilt. Ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay umalingaw sa kanyang isip. Ito ay isang sumpa, Sandra. Huwag mong sirain ang pangalan ng ating pamilya. Pero anong halaga ng pangalan kung ang kaluluwa niya ay nawawala ng saysay? Anong halaga ng prestihiyo kung ang puso niya ay parang pinipiga? Kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Kailangan niyang malaman na maayos sila. Kailangan niya silang mahawakan. Ang pangangailangan na iyon ay mas malakas pa sa takot niya sa kanyang ina, sa takot niya sa eskandalo. Ngunit paano?
Hindi niya pwedeng basta-basta na lang sabihin kay Rafay na siya ang ina. Hindi niya pwedeng sirain ang buhay ni Rafay na malinaw na minamahal ang mga bata. At higit sa lahat, kailangan niyang panatilihing lihim ito kay Doña Elena at Ricardo. Isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang paraan para makalapit sa mga bata nang hindi nagdududa si Rafay. Gamitin ang kanyang posisyon. Kinabukasan, sa kanyang opisina, tinawag niya ang kanyang sekretarya. Edneth Reyes, may gusto akong ipagawa, sabi ni Sandra, sinubukang maging kalmado ang boses. Mayroon tayong bagong programa sa ospital para sa mga nurse na nagpapakita ng pambihirang pagmamalasakit sa komunidad, lalo na sa mga kaso ng pag-ampon ng mga bata. Gusto kong i-initiate ang isang wellness check-up para sa kanila. Gusto kong maging personal ang pag-monitor natin para ipakita ang suporta ng ospital. Opo, Doc. Kanino po ba unang i-schedule ang check-up? Tanong ni Emma Reyes, abala sa pagtatala. Kay Nurse Rafael de la Cruz, sagot ni Sandra, ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis. Siya ang nag-ampon ng 3 sanggol, hindi ba? Gusto kong personal na suriin ang kalagayan ng mga bata at ng kanyang tahanan para masiguro na maayos ang lahat. Napakaliwanag ng plano. Sa pamamagitan ng e-wellness check-up, makikita niya ang kanyang mga anak. Makakapasok siya sa kanilang bahay. Pagkatapos ng ilang tawag at koordinasyon sa GV, nakuha niya ang address ni Rafay sa Barangay Pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan niya ang address sa maliit na papel. Isang napakasimpleng address. Malayong-malayo sa kanyang kinasanayang Marangyang subdivision. Nang araw ng wellness check-up, maaga siyang umalis sa ospital. Nagsuot siya ng simpleng damit, isang light blouse at slacks, para hindi masyadong mapansin. Habang nagmamaneho siya patungo sa Barangay Pag-asa, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Para itong isang misyon, isang lihim na operasyon. Ang kalsada ay unti-unting lumiliit. Ang mga bahay ay nagiging mas simple. Ang ingay ng Maynila ay unti-unting nawawala, napalitan ng tunog ng mga naglalaro. Narating niya ang isang lugar na tila isang ibang mundo. Isang mundo na puno ng ordinaryong buhay na hindi niya kailanman nakita. Napakita niya ang address. Isang simpleng bahay may maliit na bakuran. May nakasabit na sampayan sa harap at may ilang halaman. Isang pamilyar na kotse ang nakaparada sa labas, ang kotse ni Rafay. Kinuha ni Sandra ang kanyang stethoscope at ang kanyang medical bag, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay basa sa pawis. Ito na. Makikita na niya ang kanyang mga anak. Naglakad siya patungo sa gate. Dahan-dahan niyang kumatok sa pintuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na humahampas sa kanyang tainga. Ilang segundo ang lumipas. Walang sumasagot. Muli siyang kumatok. Mas malakas. Biglang bumukas ang pintuan. Ngunit hindi si Rafi ang nakita niya. Isang batang babae, marahil ay nasa early 20, ang nakatingin sa kanya nang nagtataka. Si At Fia. Dorothy Ramirez, tanong ni Fia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong ginagawa niyo po rito? Nakatayo si Sandra sa harap ng pintuan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay lumayo mula kay Fia at napako sa loob ng bahay. Doon, sa isang playmat sa gitna ng sala, ay nakita niya ang 3 sanggol. Lucas, Isabella, Mateo. Gising sila at naglalaro sa ilalim ng araw na sumisilip mula sa bintana. Ang kanyang mga anak. Sa wakas, nakita niya sila. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa dibdib niya. Ngunit kasabay noon, ang takot na matuklasan ang kanyang lihim ay biglang bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Ate Fia nang makita si Cassandra Ramirez sa kanilang pintuan. Hindi niya inakala na kailanman niya makikita ang medical director ng St. Jude Medical Center sa simpleng bahay nila sa Barangay Pag-asa. Ang ganda ni Dorothy Ramirez, kahit nakasuot lang ng simpleng damit, kitang-kita pa rin ang ayos at gilas nito. Pero ang mas nakakapagtaka, ang tingin nito sa loob ng bahay. Diretso sa mga sanggol. Dorothy Ramirez, tanong ulit ni Fia, sinubukang ayusin ang sarili. Anong ginagawa niyo po rito? Ngumiti si Sandra, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Halata ang kaba at pag-aalangan sa kanyang mukha. Magandang araw, Sophia.
Pasensya na kung bigla akong dumating. Ako nga pala si Ike Ramirez, ang medical director ng Effie Jude. Nais ko lang sana mag-follow up kay Nurse de la Cruz. Tungkol sa mga sanggol. Naguluhan si Fia. Follow up? Personal? Bakit si Doc Ramirez pa? Hindi ba dapat senior nurse o social worker ang gagawa nito? May mali. May iba pa itong dahilan. Ah, opo, Dosi, sagot ni Fia, habang unti-unting binubuksan ang pintuan. Pasok po kayo. Kaso wala po si Kuya Rafe. May duty pa po. Ganon ba? Sabi ni Sandra, ang kanyang tingin ay patuloy na nakapako sa tatlong sanggol na ngayon ay abala sa paglalaro sa playmat. Lucas, Isabela at Mateo. Ang kanilang mga tawa ay bumubuo ng musika sa loob ng bahay. Opo, Dosi, sagot ni Fia, habang inoobserbahan ang bawat galaw ni Sandra. Ang bilis ng pagtibok ng puso ni Sandra, ang paghigpit ng hawak nito sa medical bag, ang kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatingin sa mga bata. May kakaiba talaga. Okay lang, sabi ni Sandra, sinubukang maging kaswal. Pwede naman akong maghintay. At least, makikita ko ang mga sanggol. Narinig ko kasi ang tungkol sa kanila. Napakabuti ni Nurse de la Cruz. Tumango si Fia. Pinagmasdan niya si Sandra na dahan-dahang lumakad papalapit sa playmat. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat, puno ng pag-iingat. Nang makalapit si Sandra, lumuhod ito. Hindi niya inakala na makikita niya ang medical director na lumuhod sa sahig ng kanilang sala para lang tingnan ang mga sanggol. Napakaganda nila, bulong ni Sandra, ang kanyang boses ay tila basag. Inabot nito ang kanyang kamay, dahan-dahang hinaplos ang pisngi ni Isabela. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sandra, pero nakita ni Fia ang isang butil ng luha na dumausdos sa pisngi nito. Agad itong pinunasan ni Sandra. Nagulat si Fia. Bakit umiiyak si Doc Ramirez? Hindi ito normal. Hindi ito simpleng pagmamalasakit lang ng isang medical director. May mas malalim na koneksyon. Dosi, gusto niyo po ba ng kape o tubig? Tanong ni Fia, sinubukang sirain ang katahimikan. Tubig na lang, Sofia, salamat, sagot ni Sandra, hindi pa rin inaalis ang tingin sa mga sanggol. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan, na halos kapareho ng kalungkutan na nakita niya sa mata ni Kuya Rafe noong unang araw na dalhin nito ang mga sanggol sa bahay. Naglakad si Fia papuntang kusina, ngunit ang kanyang isip ay abala. Ano ang koneksyon ni Doc Ramirez sa mga sanggol na ito? Imposible namang siya ang ina, hindi ba? May asawa si Ricardo Valderrama at kilalang-kilala ang pamilya ni Doc Ramirez. Hindi ito pwede. Habang naghahanda siya ng tubig, narinig niya ang pag-uusap ni Sandra at ng mga sanggol. Isang kakaibang lambing sa boses ni Sandra, tila isang ina na matagal nang nawalay sa kanyang mga anak. Nang bumalik si Fia, nakita niya si Sandra na kinakarga si Mateo. Ang munting sanggol ay tahimik na nakasiksik sa bisig ni Sandra, tila sanay na sanay sa kanyang haplos. Ang mga mata ni Sandra ay puno ng matinding pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi pwedeng ipaliwanag ng simpleng wellness check-up. Dosi, ano po ba talaga ang dahilan ng pagbisita niyo? Tanong ni Fia, hindi na nakapagpigil. Napatingin si Sandra kay Fia, ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang gulat. Gaya ng sinabi ko, Sofia. Para sa programa ng ospital. Gusto lang naming masiguro na maayos ang lahat para kay Nurse de la Cruz at sa mga sanggol. Hindi kumbinsido si Fia. Ngunit bago pa siya makapagtanong ulit, biglang bumukas ang pintuan. Si Kuya Rafe, bagong dating mula sa duty. Nagulat si Rafe nang makita si Doc Ramirez sa kanilang sala, hawak si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Doc Ramirez, tanong ni Rafe, halos hindi makapaniwala. Anong ginagawa niyo po rito? Napatingin si Sandra kay Rafe, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kalungkutan at lambing ay napalitan ng kaba at pag-aalangan. Ang lihim niya ay nasa bingit ng pagkakabunyag. Nanigas si Kuya Rafe sa kanyang kinatatayuan. Si Cassandra Ramirez, ang medical director, nasa loob ng kanilang simpleng bahay at karga-karga si Mateo. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Para siyang nakakita ng multo. Hindi niya inaasahan ang ganitong eksena.
Dolphy Ramirez, ulit niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Anong ginagawa niyo po rito? Bumaba si Sandra kay Mateo, inilapag ito ng dahan-dahan sa playmat. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagiging malambing habang karga ang sanggol, ay naging formal at medyo alanganin. Nurse de la Cruz, magandang araw. Pasensya na kung bigla akong dumating. Mayroon kaming bagong programa sa ospital, ang Community Care Initiative. Nais naming magbigay ng suporta sa mga staff na nagpapakita ng pambihirang pagmamalasakit, lalo na sa mga kaso ng pag-ampon. Ito ay isang wellness check-up para sa inyo at sa mga bata. Wellness check-up. Sa bahay. At personal pa siyang pinuntahan ng medical director. Kumunot ang noo ni Rafe. Hindi siya kumbinsido. May mali. Ah, ganun po ba, Dosi? Sagot ni Rafe, sinubukang itago ang kanyang pagdududa. Salamat po. Hindi ko po inakala na personal niyo pa po kaming pupuntahan. Ngumiti si Sandra, isang pilit na ngiti. Gusto lang naming masiguro na maayos ang lahat. Alam mo naman, ang ospital ay sumusuporta sa mga staff nito. Tumingin si Rafi kay Fia, na nakatayo sa likod ni Sandra, at nakita niya ang parehong pagtataka sa mga mata ng kanyang pamangkin. Tila may hindi sinasabi si Doc Ramirez. Kuya, nagpakuha na po ako ng tubig para kay Dosi, bulong ni Fia. Salamat, Fia, sagot ni Rafe. Dosi, upo po kayo. Umupo si Sandra sa isang upuan, at agad na napako ang kanyang tingin sa mga sanggol. Si Lucas ay gumagapang na, si Isabella ay nakangiti habang kinikiliti ni Fia, at si Mateo ay nakatitig sa kanya, tila nagtataka. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi kayang ipaliwanag ni Rafe. Hindi lang ito pagmamalasakit ng isang doktor. Mas malalim pa. Napakalusog nila, sabi ni Sandra, ang kanyang boses ay malambing. Ilang buwan na ba sila? Mga 3 months na po, Dulcie, sagot ni Rafe. Mabilis po silang lumaki. Nga, sabi ni Sandra, habang nakangiti. Napakagandang mga bata. Nagkaroon ng katahimikan. Ang tunog lang ng paglalaro ng mga sanggol ang maririnig. Naramdaman ni Rafi ang kakaibang tensyon sa hangin. Tila may isang lihim na nakabitin sa pagitan nila ni Sandra. Dosi, ano po ba ang kailangan niyong malaman para sa check-up na ito? Tanong ni Rafe, sinubukang maging propesyonal. May mga form po ba na kailangan kong sagutan? Ah, mayroon, sagot ni Sandra, tila nagulat. Kinuha nito ang isang folder mula sa kanyang medical bag, ito ay para lang sa records ng ospital. Para masiguro na nabibigyan ka namin ng tamang suporta. Habang sinasagutan ni Rafi ang mga form, patuloy niyang inobserbahan si Sandra. Ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa mga sanggol. Ang kanyang mga kamay ay tila gustong hawakan ang mga ito. Ang kanyang buong pagkatao ay tila humihingi ng koneksyon sa mga bata. Naramdaman ni Rafi ang isang kakaibang kutob. Hindi ito tungkol sa wellness check-up. May iba pa. Nang matapos si Rafi sa pagsasagot ng mga form, ibinigay niya ito kay Sandra. Ito na po, Dosi. Kinuha ni Sandra ang folder, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Salamat, Nurse de la Cruz. Maraming salamat sa kooperasyon mo. Tumayo si Sandra. Well, kailangan ko nang umalis. Marami pa akong gagawin sa ospital. Salamat po sa pagbisita, Dosi, sabi ni Rafe, sinubukang maging magalang. Walang anuman, sagot ni Sandra. Umiti ito sa mga sanggol, isang ngiti na puno ng kalungkutan. Paalam, mga bata. Naglakad si Sandra patungo sa pintuan. Nang makalabas siya, agad na isinara ni Fia ang pintuan. Kuya, ano yun? Tanong ni Fia, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Bakit personal na pumunta si Doc Ramirez? At bakit ang tagal niyang nakatingin sa mga bata? At bakit siya umiiyak? Napatigil si Rafe. Umiiyak. Kuya, sagot ni Fia. Nakita ko. May luha sa mata niya habang karga niya si Mateo. At ang tingin niya sa mga bata hindi normal. Nag-isip si Rafe. Ang lahat ng nangyari. Ang biglaang interes ni Sandra. Ang kanyang mga tanong. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang luha. Fia, may kutob ako, sabi ni Rafe, ang kanyang boses ay seryoso. Hindi lang ito basta wellness check-up. May iba pa.
Ano sa tingin mo, kuya? Tanong ni Fia. Hindi ko pa alam, sagot ni Rafay. Pero kailangan kong malaman. Mayroon akong pakiramdam na may koneksyon si Dolphy Ramirez sa mga bata. At kailangan kong alamin kung ano iyon. Naramdaman ni Rafay ang matinding pag-aalala. Kung tama ang kutob niya, kung si Sandra ang ina ng mga bata paano? At bakit niya iniwan ang mga ito? Ang mga tanong na ito ay umalinggaw sa kanyang isip. At alam niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ni si Cassandra Ramirez sa bahay ni Nurse Rafi ay tila pag-alis sa isang panaginip. Ang init ng tahanan nito, ang tunog ng pagtawa ng mga sanggol, ang pagmamahal na bumabalot sa bawat sulok, lahat ng iyon ay matalim na kaibahan sa kanyang malamig at tahimik na kondo. Ang mga litrato ni Lucas, Isabela, at Mateo ay tila nakaukit sa kanyang isip. Malusog sila. Masaya. At higit sa lahat, minamahal sila. Ang kanyang puso ay kumikirot sa sakit. Si Rafay, ang estranghero na pumulot sa kanyang mga anak, ay nagbigay sa kanila ng buhay na hindi niya nagawang ibigay. Ang kabaitan at simpleng kabutihan ni Rafi ay nagparamdam sa kanya ng mas matinding kahihiyan at pagsisisi. Anak, ang reputasyon ng pamilya ang mahalaga, ang boses ng kanyang ina, si Doña Elena, ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang ina, na hindi niya kayang suwayin, na nagturo sa kanya na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang emosyon. Pero anong dignidad ang mayroon sa pagtalikod sa sarili mong dugo? Kinabukasan, sa hapagkainan, tahimik silang nag-aalmusal ng kanyang ina. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahawakan. May ginagawa ka bang kakaiba, Cassandra? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang mga mata ay matalim. Narinig ko ang tungkol sa iyong community care initiative. Hindi ba masyadong malalim ang iyong pagkasangkot sa mga bagay na hindi naman direktang kailangan ng isang medical director? Namilog ang kanyang lalamunan. Hindi niya kayang magsinungaling. Pero hindi niya rin kayang sabihin ang buong katotohanan. Wala po, ma, sagot ni Sandra, sinubukang maging kalmado. Bahagi po ito ng aming outreach program. Nais lang po nating ipakita ang suporta ng ospital sa aming staff. At bakit si Nurse De La Cruz ang una mong pinuntahan? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay malamig. Mayroon siyang koneksyon sa mga sa insidente na iyon, hindi ba? Naramdaman ni Sandra ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam ng kanyang ina. Alam nitong may kinalaman si Rafay sa mga sanggol. Isang simpleng kaso lang po iyon, ma, paliwanag ni Sandra, sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. At bukod doon, gusto ko lang po masiguro na maayos ang kanyang pag-ampon. Mag-ingat ka, Cassandra, sabi ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay naging babala. Hindi ka dapat masyadong nakikisangkot sa mga bagay na hindi dapat. Lalo na't may mga taong ayaw na mahukay ang mga lihim. Ang huling salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanyang puso. Ang ibig sabihin ba ng kanyang ina ay si Ricardo? O may iba pa? Ang kanyang ina ay may mga koneksyon na hindi niya alam. Sa pagtatapos ng araw, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nang sagutin niya, narinig niya ang boses ni Don Ricardo Valderrama. Sandra, narinig ko ang tungkol sa iyong charity work, malamig na sabi ni Ricardo. Masyado kang matalino para mahukay ang mga bagay na dapat ay nakabaon na. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binalaan siya ni Ricardo. Alam niya ang kanyang ginagawa. At alam din niyang kayang gawin ni Ricardo ang anumang banta nito. Pero sa kabila ng takot, may kakaibang puwersa ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang Sandra na madaling matakot. Nakita na niya ang kanyang mga anak. Nakita na niya ang pagmamahal na ibinibigay ni Rafay. Hindi na siya makakabalik sa dati. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang mga anak. Kahit na alam niyang delikado. Kailangan niyang gumawa ng paraan para maging bahagi ng buhay ng kanyang mga anak. Kahit na sa malayo. Kahit na sa lihim. Kinabukasan, isang simpleng ideya ang sumagi sa kanyang isip. Isang paraan para makalapit ng hindi nagdududa. Nagprint siya ng isang flyer. Isang key call for donations para sa E-Community Care Initiative E ng 8th Jude Medical Center, partikular para sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong sa pag-aalaga ng mga sanggol na ampon.
Ilalagay niya ang pangalan ni Nurse Rafael de la Cruz bilang point person kung saan pwedeng mag-drop off ng donations. Sa ganitong paraan, makakabalik siya sa bahay ni Rafay, dala ang mga donations, at makikita ang kanyang mga anak. Alam niyang delikado ito. Alam niyang nagsisinungaling siya. Ngunit ang pagnanais na makita ang kanyang mga anak ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Isang matinding determinasyon ang bumalot sa kanya. Gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang linggo matapos ang pagbisita ni si Cassandra Ramirez, ang bahay ni na Kuya Rafi ay tila naging isang mini warehouse ng mga donasyon. Ang sala, na dati ay sapat lang para sa kanila ni Fia at sa mga sanggol, ngayon ay puno na ng mga kahon ng gatas, diapers, baby clothes, at kung ano-ano pa. Ang lahat ng ito ay may kasamang label na, para sa Community Care Initiative, Nurse Rafael de la Cruz. Kuya, ano ba to? Tanong ni Fia habang nagtataka. Hawak nito ang isang bagong kahon ng diapers. Ang dami. Hindi naman tayo humingi ng ganito kadami ah. Kumunot ang noo ni Rafe. Nagtataka rin siya. Ang Key Community Care Initiative ay bago lang at hindi naman ito ganun ka-publicized. At bakit sa kanya idinidirekta ang lahat ng donasyon? Hindi ko rin alam, Fia, sagot ni Rafe habang inaayos ang mga kahon. Pero malaking tulong ito. Hindi na tayo masyadong mag-aalala sa gastos ng mga bata. Nga, kuya, sabi ni Fia, pero ang weird lang. Sino ba ang nagbibigay ng mga ito? Naalala ni Rafi ang flyer na nakita niya sa bulletin board sa ospital. Isang simpleng flyer na may pangalan niya bilang contact person. At sa ilalim ng flyer, may maliit na logo ng St. Jude Medical Center at ang pangalan ni si Cassandra Ramirez bilang program head. Si Doc Ramirez, bulong ni Rafi. Ha? Tanong ni Fia. Si Doc Ramirez ang nag-organisa nito, paliwanag ni Rafi. Nakita ko ang flyer sa ospital. Siya ang program head ng initiative na ito. Nanlaki ang mga mata ni Fia. Si Doc Ramirez? Talaga? Pero bakit? Bakit siya ang nag-abalang mag-organisa ng ganito para sa iyo, kuya? Nagkibit balikat si Rafi. Hindi ko rin alam, Fia. Pero may kutob ako na may iba pa siyang dahilan. Umupo si Fia sa tabi niya. Kuya, hindi kaya may gusto sa'yo si Doc Ramirez? Halos masamid si Rafi sa kanyang narinig. Fia, ano ka ba? Medical director yan. Ako, simpleng nurse lang. Ano naman, sabi ni Fia habang nakangiti. Gwapo ka naman, kuya. At napakabuti mo. At nakita ko ang tingin niya sa'yo nung pumunta siya rito. At ang tingin niya sa mga bata. Hindi lang yan basta pagmamalasakit ng isang DC sa kanyang staff. Nag-isip si Rafi. Ang mga salita ni Fia ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang tingin ni Sandra sa mga bata. Ang kanyang luha. Ang kanyang biglaang interes. Hindi ito normal. Pero Fia, kung may gusto siya sa akin, bakit hindi niya sabihin, tanong ni Rafi. At bakit sa pamamagitan pa ng mga donasyon? Baka nahihiya, sabi ni Fia. O baka naman may iba pa siyang dahilan. Hindi kaya may koneksyon siya sa mga bata? Biglang nanindig ang balahibo ni Rafi. Ito ang parehong tanong na bumabagabag sa kanya. Ang parehong pagdududa. Fia, seryoso ka ba? Tanong ni Rafi, ang kanyang boses ay seryoso. Kuya, sagot ni Fia. Hindi ba't naisip mo rin yan? Ang daming nagtataka sa ospital kung bakit biglang nawala ang mga sanggol. At siya, medical director, hindi kaya may alam siya sa nangyari sa mga bata bago mo sila nakita. Ang mga salita ni Fia ay tila nagbigay ng linaw sa mga tanong ni Rafi. Tama si Fia. May posibilidad. Isang posibilidad na nagpapakaba sa kanya. Kailangan kong malaman ang totoo, Fia, sabi ni Rafi. Kailangan kong imbestigahan ang nakaraan ni Doc Ramirez. Hindi para sa akin, kundi para sa mga bata. Kinabukasan, habang nasa duty si Rafi, sinimulan niya ang kanyang lihim na imbestigasyon. Hindi siya pwedeng magtanong ng direkta. Kailangan niyang maging maingat. Nagsimula siya sa paghahanap ng mga lumang records sa ospital. Mga records ng mga pasyente na nanganak sa loob ng 3 buwan bago niya nakita ang mga sanggol. Ngunit ang mga records na ito ay mahigpit na pinoprotektahan.
Sinubukan niyang magtanong sa mga kasamahan niya, sa mga matatandang nurse na matagal na sa ospital. Ngunit walang nakakaalam ng anumang kakaiba. Ang lahat ay tila normal. Pero hindi siya sumuko. Alam niyang may tinatago si Sandra. At kailangan niyang malaman kung ano iyon. Nang gabing iyon, habang nag-o-overtime si Rafe, nagpa siyang pumunta sa records section ng ospital. Alam niyang delikado ito. Pero kailangan niyang gawin. Gamit ang kanyang nakapasok siya sa records room. Ang lugar ay madilim at tahimik. Ang bawat sulok ay puno ng mga lumang file. Nagsimula siyang maghanap. Oras ang lumipas. Ang kanyang mga mata ay halos sumakit na sa pagbabasa ng mga pangalan at petsa. Walang makita. Nawawalan na siya ng pag-asa. Baka mali lang ang kutob niya. Baka nga simpleng pagmamalasakit lang ang ipinapakita ni Sandra. Pero habang papalabas na sana siya, may isang lumang kahon ang nakita niya sa isang sulok. Nakasulat sa kahon, "Confidential cases, for director's eyes only." Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Confidential. Para sa direktor lang. Posible kaya? Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang loob ay puno ng mga file na mailabel na strictly confidential. Kinuha niya ang isang file. Nakasulat sa cover, Case No. 20-003, J. Cassandra Ramirez. Nanlaki ang mga mata ni Rafe. Si Sandra. At ang petsa ng kaso ay halos kapareho ng petsa ng kapanganakan ng mga sanggol. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang file. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Malapit na siyang malaman ang katotohanan. Ang katotohanan na maaaring magpabago ng lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Kuya Rafe habang binubuksan niya ang confidential file na may pangalan ni Cassandra Ramirez. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, tila isang tambol na nagbabanta ng isang malaking pagbubunyag. Ang dilim ng records room ay tila lalong nagpapalalim sa tensyon. Ang unang pahina ay ang personal details ni Sandra. Pangalan, edad, address. Walang kakaiba. Ngunit nang ilipat niya ang pahina, doon nagsimula ang pagkabigla. Medical records. Mga resulta ng laboratory tests. Ultrasound images. At ang petsa ng huling ultrasound halos kapareho ng petsa ng kapanganakan ng mga sanggol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi ito pwedeng maging totoo. Patuloy siyang nagbasa, ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nakasulat doon ang multiple gestation, triplets. At ang petsa ng kapanganakan, ang pangalan ng attending physician, at ang mga komplikasyon na naranasan ni Sandra pagkatapos ng panganganak. Diyos ko po di. Bulong ni Rafe, halos hindi makahinga. Si Cassandra Ramirez. Ang medical director. Siya ang ina ng mga sanggol. Ang mga sanggol na kanyang inalagaan, minahal, at itinuring na sariling anak. Ang babaeng nag-iwan sa kanila sa likod ng ospital. Naramdaman ni Rafe ang isang halo ng galit, pighati, at matinding pagkalito. Bakit? Bakit niya nagawang iwan ang kanyang sariling mga anak? Isang doktor. Isang medical director. Hindi niya maintindihan. Naalala niya ang mga sandali na nakita niya si Sandra. Ang kanyang mga mata na puno ng kalungkutan. Ang kanyang luha. Ang kanyang interes sa mga sanggol. Ang kanyang wellness check-up. Lahat ng iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan ngayon. Ang galit ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Galit sa isang inang nagawang talikuran ang kanyang mga anak. Galit sa isang sistema na tila nagpapahintulot sa ganitong uri ng bagay. Pero kasabay ng galit ay ang awa. Awa para sa mga sanggol na iniwan. At awa rin sa isang paraan para kay Sandra. Ano ang nagtulak sa kanya para gawin iyon? Nurse de la Cruz. May tao ba dyan? Biglang nanindig ang balahibo ni Rafe. Isang boses. Ang security guard. Agad niyang isinara ang file, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Mabilis niyang ibinalik ang file sa kahon, sinubukang ayusin ito na tila walang nagalaw. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kung mahuli siya, malaking problema ito. Hello?
May tao ba dyan? Muling tawag ng security guard, mas malapit na ang boses. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa records room, sinubukang maging kalmado. Nakita niya ang security guard na may hawak na flashlight. Sir, nag-o-overtime lang po ako, sabi ni Rafe, sinubukang maging natural ang boses. May hinahanap lang po akong lumang record para sa isang pasyente. Tiningnan siya ng security guard nang may pagdududa. Gabi na, nurse. Hindi ba dapat bukas na lang yan? Opo, sir, sagot ni Rafe. Pero emergency po kasi. Kailangan ko po talaga. Tumango ang security guard, tila hindi naman masyadong nagduda. CJ. Basta, huwag kang magtatagal. Masama ang mag-isa rito sa gabi. Opo, sir. Salamat po, sabi ni Rafe. Naglakad si Rafe papalabas ng ospital, ang kanyang isip ay abala. Ang kanyang mga kamay ay basa sa pawis. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa dibdib niya. Bitbit niya ang isang mabigat na lihim. Nang makarating siya sa labas, huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin sa labas ay tila nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ngunit ang bigat ng katotohanan ay nanatili. Si Sandra, ang ina ng mga sanggol. Habang naglalakad siya pauwi, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang gagawin niya ngayon? Sasabihin ba niya kay Fia? Haharapin ba niya si Sandra? Ang mga sanggol. Lucas. Isabella. Mateo. Ang kanilang mga mukha ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang mga inosenteng nilalang na ito. Ang kanilang ina ay isang medical director na nagawang iwan sila. Naramdaman ni Rafe ang matinding responsibilidad. Siya ang nagligtas sa kanila. Siya ang nagbigay sa kanila ng tahanan. At ngayon, siya ang nakakaalam ng katotohanan. Nang makarating siya sa bahay, tahimik siyang pumasok. Nakita niya si Fia na natutulog sa sofa, sa tabi ng mga sanggol. Ang mga sanggol ay tahimik na natutulog sa kanilang kuna. Lumapit si Rafe sa kuna. Tiningnan niya ang mga sanggol. Ang kanilang maliliit na mukha, puno ng kapayapaan. Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam ang tungkol sa kanilang ina. Napakasakit. Umupo si Rafe sa sahig, sa tabi ng kuna. Hawak niya ang file na nakuha niya. Ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay. Ano ang gagawin niya? Paano niya haharapin ang babaeng nagbigay ng buhay sa mga sanggol na ito, ngunit nagawang talikuran sila? At paano niya ipagtatanggol ang mga bata mula sa isang ina na maaaring bumalik para kunin sila? Ang mga araw matapos ang kanyang pagbisita sa bahay ni Nurse Rafe ay tila walang katapusan para kay Cassandra Ramirez. Ang kanyang isip ay puno ng mga mukha ni na Lucas, Isabella, at Mateo, at ang bawat ngiti nila ay tila nagpapalalim sa kanyang pasanin. Ang kabaitan ni Rafe, ang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanyang mga anak, ay nagpapakita sa kanya ng kanyang sariling pagkukulang. Hindi siya makatulog. Ang kanyang mga mata ay laging nakatitig sa dilim, habang ang mga tanong ay umalinggaw sa kanyang isip. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang talikuran ang kanyang sariling dugo? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. Ang mga banta ni Don Ricardo Valderrama, ang mga babala ng kanyang ina, si Doña Elena, ay tila nawawalan na ng saysay. Wala nang mas masakit pa kaysa sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang sakit ng pagiging inang nagkulang. Kailangan kong sabihin sa kanya, bulong niya sa sarili, sa gitna ng gabi. Kailangan kong sabihin ang totoo. Alam niyang delikado ito. Alam niyang galit ang mararamdaman ni Rafe. Alam niyang maaaring mawala ang lahat sa kanya. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya. Pero ang pagnanais na maging tapat, ang pagnanais na harapin ang kanyang pagkakamali, ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Sinubukan niyang tawagan si Rafe. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Paano niya sisimulan? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Hindi. Hindi ito pwedeng sa telepono lang. Kailangan niya itong harapin ng personal. Kailangan niyang makita ang reaksyon ni Rafe. Kailangan niyang marinig ang kanyang galit. Kinabukasan, habang naghahanda siya, naramdaman niya ang matinding kaba. Nagsuot siya ng simpleng damit, isang light dress, at inayos ang kanyang buhok. Hindi ito isang business meeting.
Ito ay isang pagtatapat. Kaya mo yan, Sandra, bulong niya sa salamin. Kailangan mong harapin ang katotohanan. Bago siya umalis, tumawag siya sa kanyang ina. Ma, may kailangan po akong gawin ngayon. Hindi po ako makakauwi ng maaga. Anong ginagawa mo, Cassandra? Tanong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Huwag kang gagawa ng mga bagay na pagsisisihan mo. Kailangan ko po itong gawin, ma, sagot ni Sandra, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Para sa akin. Para sa kanila. Pinatay niya ang tawag, hindi na hinintay ang sagot ng kanyang ina. Oras na para harapin ang kanyang kapalaran. Habang nagmamaneho siya patungo sa Barangay Pag-asa, ang bawat kanto, bawat bahay na kanyang nadadaanan, ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Naalala niya ang unang beses na pumunta siya sa bahay ni Rafay. Ang kanyang lihim na pagbisita. Ngayon, wala nang lihim. Ngayon, haharapin niya ang lahat. Nang makarating siya sa harap ng bahay ni Rafay, huminga siya ng malalim. Ang bahay ay tahimik. Marahil ay natutulog ang mga sanggol. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang lumabas mula sa kotse. Ang bawat hakbang patungo sa pintuan ay tila 1,000,000 milya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Nang makarating siya sa pintuan, kumatok siya. Isang mahina, nanginginig na katok. Ilang segundo ang lumipas. Walang sumasagot. Muli siyang kumatok mas malakas. Biglang bumukas ang pintuan. At doon, nakatayo si Kuya Rafay. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Sandra. Kalungkutan, galit, pagkabigla, at sa kanyang kamay, hawak ni Rafi ang isang folder. Isang confidential folder. Ang file na may pangalan niya. Ang file na naglalaman ng kanyang pinakamalaking lihim. Nanlaki ang mga mata ni Sandra. Alam na ni Rafay. Alam na nito ang lahat. Ang kanyang puso ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti ay tila nang hihina. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang katotohanan ay nasa harap niya. At wala na siyang matatakbuhan. At dito nagtatapos ang kwento ni si Cassandra Ramirez at Kuya Rafael de la Cruz. Sa bawat pahina, sa bawat salita, kasama ko kayong bumuo ng mundong ito. Mula sa simula ng pagdududa hanggang sa paglago ng pagmamahal na sumuway sa lahat ng balakid. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo na nagbigay ng oras, ng atensyon, at ng inyong puso sa paglalakbay na ito. Walang salita ang makakapaglarawan ng pasasalamat na aking nararamdaman sa pagiging bahagi ninyo ng pamilyang ito. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paalala na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagliko, ng mga aral na hindi natin inaasahan, at ng pag-ibig na bumubulag sa atin at nagpapalaya sa atin. Naway naramdaman ninyo ang bigat ng bawat desisyon, ang sakit ng bawat pagkakamali, at ang kagalakan ng bawat pagtanggap. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng pagtatago at pagbubunyag, ang nais kong iwan sa inyo ay ang mensahe ng pag-asa. Ang pag-asa na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may pag-asa pa rin para sa kapatawaran. May pag-asa para sa ikalawang pagkakataon. At higit sa lahat, may pag-asa para sa pagmamahal na higit pa sa dugo, sa posisyon, o sa anumang banta. Ang pag-ibig na kailanman ay hindi nagbibilang ng pagkakamali, kundi nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Sana ay naramdaman ninyo ang init ng pamilya, ang lakas ng pagmamahalan, at ang pagpapatawad na nagpagaling sa mga sugat. Ang kwentong ito ay para sa inyo, mga minamahal kong mambabasa, na patuloy na naniniwala sa kapangyarihan ng puso. Nagagalak akong marinig ang inyong mga saloobin, mga tanong, at ang inyong sariling aral mula sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling magbahagi. Ang inyong mga komento ay ang aking inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Pusong muling umiibig.